po tayo mag-isip. Praise God, praise. Praise God, praise God. Okay, palakpakan po natin si Jesus. Yun pong the best na palakpak para kay Lord. Yan. Okay. May mga vacant chairs po rito sa unahan. Ayan, dini daw ho ay dalawa pa at aalis na. Yan, dini ho sa dalawa. Lapat-lapat na ho. Okay. Yan. Sige po, upo na po tayo. At mamaya pag may dadating pa, ay di kalungin nyo na lang ho. Biro lang po yun ha, baka yung iba eh, ala, kakalungin daw. Hindi naman. Joke lang po. Okay. Okay. Nakaupo na lahat. Sabihin mo nga muna sa iyong katabi, partner. Masaya ako dahil andito ka ngayon. Eh, kausapin mo naman para maniwala ngang masaya ka. Sige na, sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, partner, masaya ako na andito ka ngayon. Yung kabila naman, sabihin mo, partner, salamat sa Diyos, andito ka. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay niyang katabi mo. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. Okay, alam niyo, biyaya itong makapag-church. Hindi lahat nakakapag-church, iba't iba ang dahilan. Yung iba gustong-gusto, talagang hindi lang makapunta. Or yung iba gusto naman at kayang pumunta, ang problema doon sa lugar na kung nasaan siya, bawal mag-church. Diba? Yung mga nasa Middle East, yung mga nasa bansa na masyadong mahigpit ang gobyerno when it comes to your faith. Kaya kung ikaw ay nakakapag-church, ay yan ay biyayang matindi galing sa Panginoon at ikaw ay blessed. Ano? Sabihin mo nga, ako ay blessed. Dahil ako ay nakakapag-church. Kung ikaw ay narito ngayon dahil wala kang sakit karamdaman, abay blessed ka. Kasi yung iba kaya hindi makakapag-church at sa online lang magjo-join kasi nahihiya at ubo raw siya ng ubo o kaya singhot ng singhot. Baka masinghot yung katabi. Di ba? So you are blessed that you are here. Praise God. Okay. Ang Diyos po ay may ikinuwento o ang Panginoong Hesus po ay nagkwento patungkol sa kung saan ba maiitulad ang kaharian ng Diyos. Kasi nung time pong yon, kahit marami nang naikwento na i-share si Jesus, ang mga disciples, ang mga tao, they are still looking for ideas, informations, regarding sa kung ano ba ang meron sa kaharian ng Diyos. Di ba? At ako naman naniniwalang up to now, many of us are asking, ano nga bang meron sa kaharian ng Diyos? Di ba? Kaya ang Diyos po o ang Panginoong Hesus ay gumagamit ng mga kwento or parables upang kwento niya or somehow ay ma-share niya sa kayang abutin ng isip ng mga nakikinig kung ano ang meron sa kaharian ng Diyos. At minsan po, in the book of Matthew, chapter 25, ay nagkwento uli ang Panginoong Hesus sa kung ano ang meron o ano ang pwede mong makuhang idea regarding sa kung anong meron sa kaharian ng Diyos. At basahin po natin sa Matthew chapter 25, verse 14. Sabi ni Jesus, sapagkat maiihalin tulad dito ang kaharian ng Diyos. So, maiihalin tulad. So, ibig sabihin si Jesus nagbibigay ng hint, ng idea, kung ano ang meron, anong umiiral sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagbilinan sila tungkol sa kanyang mga ari-arian. Matthew 25, verse 15, ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2,
At ang isa naman ay isa. Binigyan ng bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Pagkatapos ay sumulong na siya. So we can see here that Jesus is telling a story na may kinalaman sa kingdom of God. At ang sabi niya rito, ito daw ay parang isang taong maglalakbay. Pinatawag ang mga tauhan at nagtiwala ng kung ano daw yung pinagkatiwala in verse 15, talento. At ang sabi po riyan, yun daw isa binigyan ng 5 talento, yung isa 2, at yung isa'y isa. Okay. So, ano ba yung talentong yan? Baka kasi ang iniisip nyo ay yung literal na talento o talents. Kaya siguro yung iba iniisip, kaya pala yung isang kilala ko ay talented, talentado. 'Di ba? Kasi meron palang binigyan ng 5 o madami. Tapos yung isa kilala ko, sing and dance, kasi 2 ang talent niya. At kaya pala ako, iisa lang ang talent ko, meron palang binigay talaga isa lang. Kaya pala ang alam ko lang ay magdrama. Yun lang ang talent. Ano? Okay? Pero hindi po yung talent na literal ang sinasabi riyan. Kung mababasa nyo po ang Matthew 25, meron po kasi sa Bible na yung kung tawagin ay footnote. Yung mga nag-thesis diyan, siguro nyo man, alam ninyo yung footnote. Ano? At pag kinilik nyo po yung link, kasi sa online Bible po yung ginagamit ko para mas madali. Pag kinilik nyo po yung footnote, lalabas po dun yung kung ano yung note, kung ano yung ibig sabihin. So, yung talent po o talento, yung word na talento, may footnote po siya. Pag kinilik nyo yon, ang lalabas po doon ay kung ano yung talento. Ito pala ay sukat or measurement ng pera that time. Yan. At ang sabi po roon, ang isang talento ay katumbas ng higit sa 15 taong sahod ng manggagawa. Ay, malaking pera pala ito. Ano daw ibig sabihin ng talento? Ang isang talento ay katumbas ng higit. Sabihin nga nating lahat, higit. Katumbas ng higit sa 15 taong sahod ng manggagawa. Malaking pera ito. Ang 1 talent is equivalent to 15 years na sahod, na sweldo. Laking ito. Kaya imagine niyo kung magkano yung minimum wage ngayon. Sa minimum wage na lang tayo provincial rate. Times 12. Tapos, times 15. Isang talent pa lang yun. So, how much more yung 5 talents? 2 talents, at saka yun nga, yung isa, 1 talent. Ano ibig sabihin dito? Malaking halaga ang ipinagkatiwala. Kasi sa ibang version po, ang nakalagay, 1,000, 5,000, 2,000, 1,000. Ngayon, pag ginamit mo talaga yung exact na term, makikita mo, aba, ay malaki pala. Okay. Nak, meron pa din eh. Yan. Nakita niyo naman po, ang inyong pastor ay pastor na, usher pa. Nasaan ang mga ushers natin? Yung mga naka-assign sa new friends, kayo po ang magbantay at mag-assist sa mga maghahanap ng upuan. Salamat po. Hindi ba masyadong malakas? Parang nag-e-echo kanina pa. Malakas nga po. Oh, yan. So, hindi na lang sila umaangal kasi nasanay na. Kaya pag uwi sa bahay, ha? Ano sabi mo? Oh, yan. Kaya taga-technical, pasuyo naman po. Huwag nating sanayin ang tainga ng mga taga-San Jose sa malakas na volume. Salamat po. Okay. Para rin lang nanonood sa Facebook at YouTube, may mga ads. Gayon din dito. Minsan may mga commercial na kaunti. Pagpasensyahan nyo na po. Okay. So, gayong kalaki pala yung pinagkatiwalang yon. At alam nyo po ba, na sa atin po mga buhay, ay kagaya po tayo nitong mga alipin, pinagkatiwalaan din tayo ng Diyos ng marami. Sabihin mo nga, pinagkatiwalaan ako ng marami ng Diyos. Anong maraming Diyos? Nang marami ng Diyos. Ayan. Ang maraming Diyos, huwag gayon. Okay. Kaya ngayon po, pag-usapan natin, dahil pinagkatiwalaan tayo ng Diyos at lahat po tayo sa biyaya ng Diyos ay lumalakad para sa kaharian,
Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay Mapagkatiwalaan para sa Kaharian. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful day. We honor you. We glorify your name. You are worthy to be praised. Salamat po sa pinagpalang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Forgive us sa aming mga kakulangan, kalabisan. Cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Today, we pray, mangusap po kayo, o banal na spirito, kayo po ang magturo sa aming lahat. Dwell upon our needs. Teach us. We need you. At salamat po dahil naniniwala kami, kayo po ang magtuturo sa aming lahat. Turuan niyo po kami na maging katiwa-tiwala sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Reveal unto us, Lord, na kami po ay pinagkatiwalaan mo. And teach us na kami maging katiwa-tiwala para sa kaharian. Salamat, Lord. We are declaring your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. At walang ibang mapaparangalan, mahahayag, matataas, maluluwalhati, kundi ang tanging pangalan niyo lamang po, O Panginoong Jesus. Sa inyo po, O Lord, ang lahat ng kapurihan. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Everybody say, mapagkatiwalaan para sa kaharian. Sino po rito ang lumalakad para sa kaharian? Sino rito nagsasabing, ako ay nabubuhay, gustong mabuhay para sa Diyos na aking hari at para sa kanyang kaharian? If you are that person, kailangang maging malinaw sa atin na tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos. And one of the benefits of the kingdom, actually ito po'y supposed to be part 3 of Enjoy the Benefits of the Kingdom. Iniba ko na lang ang title dahil nang dadami yon, mamaya yung part 10 na. Okay? So, isa po ito sa benepisyo ng kaharian. Ang ikay pagkatiwalaan. Let me ask you, sino ang pagkakatiwalaan ng hari? Those na nananahan under his reign or under his kingdom, nagpapasakop sa kanyang kaharian, o yung mga rebelde o yung ayaw magpasakop? Sino ang pagkakatiwalaan ng hari? Siyempre po, yung mga nabubuhay sa ilalim ng kanyang kaharian, yung mga nagpapasakop, yung mga hindi rebelde. So if you are someone claiming that you're living under the rule and reign of the king, then kailangang maunawaan mo na pinagkatiwalaan ka at may mga ipinagkakatiwala ang Diyos sa iyo. Okay? And from the story na atin pong binasa kanina, ay kukuha po tayo ng mga aral na sa gayon, mas maunawaan po natin na ikaw pala at ako ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Number 1, kagaya po ng mga alipin, may mga ipinagkatiwala din ang Diyos sa atin. Basahin nga uli natin yung verse in Matthew chapter 25, verse 14, but this time, let's read this sa ibang version. Kanina po, yung binabasa ko sa inyo ay Filipino Standard Version. Ngayon naman po, let's read it sa medyo lumalumang version, ang Bibliang Tagalog version 2001. Sabi po riyan, sapagkat tulad ng isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala. Everybody say, ipinagkatiwala. At ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Doon kasi sa naunang version na binasa natin, ipinagbilin. Diba? Ipinagbilin. But this time, ang ginamit pong version, instead na pinagbilin ay ipinagkatiwala. So once again, let me remind you, church, na kagaya po ng mga alipin, ng mayamang lalaki, tayo man din po ay pinagkatiwalaan din ng Diyos. Sabihin mo nga Diyos sa iyong katabi, may ipinagkatiwala si Lord sa iyo. Ano kaya yung pinagkatiwala sa iyo ni Lord? Maaaring yang iyong ganda. Diba? Diba? Sabi nga nung isa, yain ang mawala ng pera, wag lang ng ganda. Aba, sabi naman nung kontrabida, nasaan? Ang alin ay takot ang pera. Wala nga, basta wag lang mawala ang ganda. Oh, bungo naman. Oh. Okay. Pastor, ay akin are, paano sasabihin yung ipinagkatiwala lang sa akin? Sa akin nakatitulaw.
Oh, sa akin nakapangalan. Tukoy na tukoy ko ang mga muhaon kung nasaan. Sabihin ninyong iyan ay pinagkatiwala lang. Okay. Sige, dun muna tayo sa abot ng ating isip. Actually, ang mga lote po ng Pilipinas, ito'y alam ng mga naglalakad ng lupa eh. Yes, may nakakapagpalakad ng lupa. Kaya kung ako sa iyo, bantayan mo at baka mapalakad sa kabila. Hindi, biro lang ha. Ibig sabihin may nag-aasikaso. Ano? Alam nyo po, yung mga lote dito sa atin, hindi talaga yan inyo, hindi yan talaga atin. Yan ay sa bansang Pilipinas pa rin. At sa oras na kailanganin ng Pilipinas yan lote mo, kukunin yan sa iyo. Eh anong meron ako? Ba't ako may titulo? Ba't ako nakapangalan? Karapatang gamitin. Karapatang gamitin. Pero hindi yan iyo. Tingnan ninyo yung mga nagro-road widening. Oh, miski pa ibalandra ninyo doon sa truck. Akin ito! Sasabihin ng driver, tabay! At akin gibain niyang pader mo. Oh, wala. Hindi talaga atin. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi talaga atin. Oh. Sa gobyerno pa lang yan, ha? Oh, alam ko, iniisip nyo sa gobyerno. Ipag-pray nyo ang gobyerno. Kailangan nila ng prayer. Ha? Oh, pasok naman tayo ngayon sa sinabi ng Diyos. Awit 24:1. Basa. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Break it down. Oh, di ba? Rhyming. Ano ibig sabihin? Bible na nagsasabi, ang Diyos na mismo nagsasabi sa kanyang salita, ang lahat ay kanya. Walang atin. Di ba? Eh, yun ngang feeling na lagi nagchat-chat sa'yo, sabi mo, walang tayo. Ayan na naman eh, yan na naman. Oh. Eh, yung pag namang magkaroon ka ng iyo, lahat kay Lord. Eh, pastor, ano yung meron ako? Ano itong nara sa akin ngayon? Ipinagkatiwala lang ito sa atin. Alam mo bang miski yung iyong katawan na ay hindi iya? Katawan ko na ho, hindi pa rin akin. Eh, ano pang akin? Wala nga. No, ikay dumating dito, katawan na lang nga ang daladala mo. Ang masakit pa nito, pag alis mo rito, miski ang iyong katawan, sabi mo iyo, hindi mo rin madadala. Nakita niya? Malalaman mo kung alin ang iyo, kung anong madadala mo paglabas mo o pag alis mo sa mundo. Wala. Sa Diyos lahat, kapatid. Kaya kung ano man ang meron ka, ipinagkatiwala lang yan ng Lord. Sabi nga ni Pastor Rick Warren, what you own is God's loan. Ano pag sinabing loan? Hiram. Ano? Oh, yeah. Kuko na. Napapikit naman. Nabanggit yung loan. Hindi na. Hindi ko na ipapaalala sa inyo. Okay. Genesis chapter 1 verse 28. At sila'y pinagpala niya, meaning to say, si Adan po at saka si Eva. Sinabi ng Panginoon, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Yan. At kayo ang mamahala nito. So, ang sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva at sa mga magiging lahi ni Adan at ni Eva, mamamahala, tagapamahala. Hindi sinabing, at kayo na ang may-ari nito. You see? There's a big difference. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Anong ibinigay? Kapangyarihan, authority. Ano nga uli ang authority? The ability, to exercise power. That's authority. So, authority ang binigay ni Lord. At hindi pagmamay-ari. So, ulitin ko lang po, ipinagkatiwala lang ng Diyos sa atin ito. Pastor, sige na, settled na ako dyan.
pinagkatiwala lang talaga ng Diyos sa akin. Bigyan mo ako ng example ng kung ano ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Are you ready? Pinagkatiwala po ng Diyos sa atin ang ating oras. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, oras. Sa kabila naman sabihin mo, time. Yan. I've been passing time watching trains go by. Next naman. Syempre tayo, wala namang mapapanood na trend dito. Okay. Yang oras po ay pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. At alam nyo ba, ang pinakamahal, pinaka-precious na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang ating panahon o ang ating oras. Dahil pwede mong kitain ang pera. Pagkikinapagod, yung kalakasan, bagamat niya ipinagkatiwala na din ng Diyos sa iyo, pero pag ikaw ay natulog, paggising mo, malakas ka na uli. O pag kinakakain ng kanin. Ano pa? Health, yan ay biyaya, kaya nga health is wealth. Pero, yung nagkasakit, o galing sa sakit, ikinagpahinga, at ikaw ay pagagalingin ka naman din ng Panginoon, nare-restore din yan. What I'm trying to say is this. Ang oras po, ang very precious commodity na hindi mo kayang kitain uli. Kaya nga, ito ang inuna ko. Ito yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, dapat tayong maging katiwa-tiwala sa oras na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, time management. Believe me, if you will not manage your time, somebody else's will do that for you. Sa Tagalog, pag hindi mo minanage ang oras mo, iba ang magmamanage niyan para sa iyo. Kaya hindi ka na magkaintindihan kasi sasabihin mo naman, ang demanding na mga nasa paligid ko. Ikaw may kasalanan. Hindi mo minanage ang oras mo, kaya iba ang nagmamanage para sa iyo. Ang problema, demanding sila, hindi sila gracious. Hindi mo kagaya para sa sarili mo. Kaya dahil ang oras ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin, gamitin natin sa may kasaysayan. And I am so blessed na bagamat ang oras ay bagay na napakahalaga, bagay na hindi na maiibalik, pero you are here, spending time para kay Lord. Sige nga, palakpakan mo si Jesus. At ako po ay naniniwala na sa mga pagkakataong ito, sa panahong ito, ang Diyos ay nalulugod sa atin. Dahil tayo ay napapagkatiwalaan sa oras na ito ngayon. Bakit? Dahil inuna mo siya. Pwede bang i-high five mo yung katabi mo? I-high five mo at sabihin mo, partner, congratulations, inuna mo si Lord. Bakit? Bakit kailangan i-congratulate, pastor, yung umuna kay Lord? Napagtagumpayan niya ang pagsubok sa pagpili kung ano o sino ang uunahin ngayong araw na ito. Praise God! Kaya maging katiwa-tiwala po tayo sa oras. Are you there? Napatingin bigla sa relo eh. Tingnan nyo ang mga bata, kabilis lumaki. Parang hinihipang. Nakita ko si DM eh. Parang na isang araw ko lang naman nakita ba. May nilaki na rin agad eh. Oh. Pinapanood ko yung baby ni na Gloopy at Fitz. Ay talagang malalakhan pa kayo noon. Maniwala ka sa akin. Ang bilis lumaki ng bata. Ano ibig ko sabihin? I-enjoy ninyo. Meron ako nakitang kababata nung Friday habang ako'y namamalingke. Kung ako ho, ang bit-bit ko yung aking mga pinamili, siya ang bit-bit niya yung kanyang anak. Sabi ko, paano makakapamili itong taong ito? Ay, ang bit-bit eh, anak. Hindi katasi pag nakabili ng repulyo at 2 patatas, wala nang madadala. Binati ko. Sabi ko, Paragaw, paano kayo makakapamalingking mag-ama na yan? Magkabuntot pa kayo. Alam niyo, sagot sa akin ng ama, sinusulit ko na. Oo nga. Oo nga naman. Ako'y nag-agree oo. Kaya anong ginawa ko? Nagdali-dali na ako, ako'y umuwi na. Nung makasama ko na uli ang aking mga anak. Nga naman eh. Kabilis niyan.
Kabilis niyan. Ako naniniwala, kaya ang Brother Erwin at saka ang Sis Malo tuwan-tuwa kay DM, una, dahil iapunan nila sa pamangkin eh. Padalawa, ang bilis lumaki ni Marwine. Di ka? Ay pinapanood ko yung mga picture na nauna eh. Tutoy na tutoy eh. Bay gayo, Sulong. Sayang ang panahon. Sa bilis niyan. Bakit ka naghahanap buhay magulang? Para sa pamilya, para sa anak. Diba? Pero may mga pagkakataon, nahihingin sa iyo kung alin ang mas pahahalagahan mo. And in the first place, kaya ka naghahanap buhay ay para sa pamilya. So pwede naman paminsan-minsan yung paghahanap buhay ay isang tabi at dumirekta ka ng ikaw mismo ay para sa iyong pamilya. Ano pa yung pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Kalakasan or energy. Diba? Alam mo ba na yung iyong kalakasang yan ay ipagbibigay sulit din natin sa Panginoon pagharap natin sa Kanya? Tatanungin tayo ng Diyos, inano mo yung iyong energy? Inano mo? Nung ikaw ay nabubuhay sa mundo, saan mo ginamit yung energy mo? Inubos mo sa Korean novela? Ay, talagang mamatay, kinakalangan na ng puspurway. Matapos lamang yung isang episode. Saan mo ginamit yung iyong energy? Pastor, Lord, ay talagang sa dami ng humanga sa akin. Yung ganaman pagbukang liwayway, hanggang magtakip silim, ako'y nasa basketball lang. Sa daming humanga sa akin. Doon mo ginamit ang iyong energy sa basketball? Ay hanggang saan ka nakarating? Di pa nga ho kami pumasok doon sa elimination ng sa aming barangay. Di hanggang doon lang. Saan mo ginamit ang iyong energy? Ipagbibigay sulit mo yan. I have nothing against sa nag-e-exercise. Kung wala ka na rin namang gagawin nga, ay di mag-exercise ka at makaganda yan sa iyong katawan. Pero ito yung nababanggit ko lalo sa mga youth. Pansin ko may mga youth ngayon yung mahilig mag-jogging. Napansin nyo rin? Dumami mga youth na nagja-jogging, mga kabataan nagja-jogging. Dati wala naman Dumami. Ito lang naman ang aking gustong ipaalala. I have nothing against just sa pagja-jogging ha. Just make sure na kayo'y nakapaglinis muna sa inyo ng bahay bago kayo nagja-jogging. Yung jogging ng umagay, hapon na ang uuwi Believe me, papawisan ka rin sa pagwawalays. Mababurn din ang calories sa paghuhugas ng plato. And believe me, habang namumulot ka ng kalat sa paligid nyo, makakailang libo ka ring steps. Are you there? Pagbibigay sulit mo yung energy na ipinagkakatiwala ng Diyos sa iyo sa araw-araw. What else? Intelligence. Yang iyong katalinuhan, saan mo ginamit? Sa kabutihan o doon sa kalaban? Come on. Ang dami pong matatalinong tao, ang prayer ko gamitin para sa kaharian. Para sa kabutihan. Pagbibigay sulit mo yung katalinuhan mo. Ano pa? Opportunities. Inano mo yung mga opportunities na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo? Minaximize mo ba? Binaliwala. What else? Ito, dito ako mas medyo tututok. Relationships. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, your relationships. Sabi nung isa, wala nga. Romantic relationships lang ba? Di ba? Yung ina at anak, relationship yon. Yung mga kaibigan, relationship yon. Iba't ibang klase po ang relasyon. At ang bawat relasyon na meron kay ipinagkatiwala rin ng Diyos. Diba?
Basic muna tayo doon sa mag-asawa. Kaya basta nag-wedding anniversary kayo, batiin mo naman. At kung kaya pa naman ay wag babatiin lang, bigyan naman kahit bulaklak ng katuray. Bigyan mo naman ng kahit si Pastora napakasimple niyan yan, very appreciative yan. Sabi nung isa, ako naman po appreciative din wala lang ma-appreciate. Come on. Celebrate. Ha? Pag nag-birthday, wag namang agwantahing, parinit, hahalkan. Ay, agwanta na sa halik Pagkatay mo naman ng manok. Ala, ay may laban pa bukas. Ayan na sinasabay. Ay, pag hindi ka nagkatay ng manok sa birthday ng iyong asawa dahil may laban ka bukas, may laban kayo mamaya. Or else, baka yung inaasahan mong panlaban bukas, panlabo na. Yeah. Okay? Kaya unahin. Be faithful, katiwa-tiwala sa mga relasyong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang mga magulang po natin, hindi sila immortal. Tingnan nyo yung inyong mga magulang at baka kayo'y sanay ng lagi nyo nakikita. Pero inyong pagmasdan at kumuha kayo ng picture 2 years, 3 years, 4 years, 5 years ago and you will see the difference. Hindi na sila kagaya ng dati. Umiidad sila. Ngayon, kung ang tatay mo ay habang umiidad ay lalong pumupogi, advantage niya yun. Diba? Hindi ako makapaniwala nung nalaman ko ang edad ng Tatay Apeng, hindi ako makapaniwala. Ay, walang maniwala sa aming life group. Ay, lalong dumami hayin no? Biro lang po. Nako, pag maririnig niyo ang kwento ng Tatay Apeng, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Matagal nang iniingatan ni Lord. Sa damay. Kung kayo nakakapanood ng yung mga superheroes, yan ay naging electric man. Yan ay naging 2x3 man. Yung 2x3 nga po, tataya na. 2x3, tumama dito. Ay, buhay Nabagsakan daw siya dito. Nako, noon pa, ito lang ang nakita ko, church. Noon pa, iniingatan at sinasamahan na ng Diyos ang Tatay Apeng. May plano kasi si Lord. Gusto ng Lord, makilala niya. Ang Lord, gusto ng Lord, ang pamilya ng Tatay Apeng makakilala sa Kanya at gusto ni Lord yung mga lahat ng under the influence o nai-impluwensyahan ng Tatay Apeng makakilala rin kay Lord. Pinili na po kayo ng Lord noon pa. Nakakuryente. Ay pakaramdam daw niya yung nahahalo ang kanyang laman loob may nagpatay daw nung sa switch bagay yun, o kung baga tawag doon, and he survived. Yun hindi nagkataon. Sinadya yun ng Panginoon. Kaya mahal na mahal yan ng kanyang mga anak. Dahil ka naman biyayang matindi ng Panginoon ng aming tatay ay kapiling pa namin. Not everyone ay kasama pa ang kanilang magulang. Minsan kasi naaalala at nauunawaan mo lamang ang kahalagahan pag wala na. Kaya ang prayer ko, habang nariyan pa, makita mo na ang kahalagahan. Alig-alig naman ho, pastor. Sadyang gayon. Naedad Ibig sabihin nga po, basta naedad ay naligalig, hindi naman lahat. Pero kung sakali man, ay lagi na lang natin tandaan, alin ang mas mahalaga? Yung galit mo? O yung kinagagalitan mo? Sino o alin ang mas mahalaga? Yung galit mo? Yung punto mo? Yung ipinaglalaban mo? O yung kinagagalitan mo? Alin ang mas mahalaga? Yung maging tama ka? O yung pinanggagalatihan mong ama o ina? Pipili ka na lang.
Ano pa? Yung sabi mo, na kaibigan mo, na mahal mo, at sabi mo, ay talaga rin kaibigan ko rin, parang mas mahal ko pa sa kapatid ko eh. Yang kaibigan mo, na sa sinasabi mo, na talaga namang, ay aris hanggang dikit ko, ilalaban ko rin hanggang dulo. Ilalaban mo hanggang saan? Hanggang dulo. Sasabihin ko sa inyo kung anong dulo ha, para may idea ka. Ang dulo ay yung pagkatapos ng buhay dito ay kung saan pupunta. And believe me, kung hindi mo sineshare si Jesus dyan sa kaibigan mo, maghihiwalay kayo sa dulo. Uulitin ko, kung hindi mo i-share ang nag-iisang daan patungo sa Ama, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, dyan sa kaibigan mo, kahit pa anong sabi mong hindi kayo maghihiwalay hanggang dulo, maghihiwalay kayo. Dahil ikaw na nakaunawa nito'y palangit at siya na hindi mo sinabi sa kanya at iyong ipinagkait ang gospel sa kanya, hindi siya papasok sa langit. So, be faithful sa relationships na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. If I were you, I gonna share the gospel to my friend. I gonna share Jesus sa aking mga kaibigan. Huwag na kayong gagaya doon sa iba na ang daming pinagsisisihan. Saka lang na-realize na hindi ko pa nai-share si Jesus doon sa tropa kong yun, na-aksidente na, kat. Hindi ko po makakalimutan kung gaano kabait yung napangasawa ng aking pinsan sa tapat ng aming bahay sa bukid. Napakabait, responsableng asawa, responsableng ama. Lagi ko namang nakakakwentuhan. Bay gayo, hindi ko na-sharean. Ay yun yung nagmumotor dahil yun ang service na ginagamit sa paghahanap buhay. Minsan, may isang napakatalinong nag-deliver ng panambak na lupay doon sa tapat na kadilim-dilim, inilagay, sakop ang kalahati ng kalsada. Sa talino noon, kung sino man yun. Ay di hindi napansin noong asawa ng aking pinsan na yun doon siya sumimplang na bago ko ang ulo, yung patay. Hindi ko siya na-share. At hindi ko siya makakalimutan dahil hanggang ngayon, hindi ako pinamumubuo ni Lord doon. Bakit? Kasi ipinapaalala ng Diyos sa akin, pinagkatiwalaan kita ng mga relationships. Gamitin mo. Share the gospel habang may pagkakataon pa. Kaya kung naririto ka, dahil may kaibigan kang ginamit ng Diyos, may kumare ka, may best friend ka, merong sino mang related sa iyo na nag-invite sa iyo o kasama mo ngayon o nagsama sa iyo ngayon dito, pasalamatan mo si Lord sa kanyang buhay, biyaya yan ng Diyos sa iyo. So that's one of the things na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, relationships. What else? Influence. Baka kadami mo ng followers, nagmo-monetize na rin naman. Baka naman pwedeng i-share mo na si Lord. Ang dami mong naaabot. Ang dami mong likers, followers, mga nagha-heart, may nagsesend pa ng flowers, nagsesend ng ano ba yung mga stars. Come on, it's about time. Share Jesus to them. Your influence ay isa sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa ating ipagbibigay, sulit mo rin sa Kanya. Nabanggit ko na kanina, ako natutuwa sa Tatay Aping lahat ng kanyang nai-impluwensyahan. Gusto mo ga ng tahimik na buhay? Yan ang intro ng Tatay Gusto mo makaranas ng tahimik na buhay? Ay, sino bang aayaw doon? Sumama ka sa akin. Tanyo ka naman yung makikilabutan Parang ilang taon nang nag-church Praise God. Yang influence, ha? Pagbibigay sulit natin yan. Ikaw ay boss? Brother Erwin, sinasama ang kanyang mga kasama sa hanap buhay. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Brother Erwin at ng kanyang mga kasama sa hanap buhay. Oh. Bakit yan nagagawa ng Brother Erwin? Maliwanag sa kanya. Oo nga't siya ang boss ng mga
kasama niya sa hanap buhay, pero ang ultimate boss ay si Lord. At ang sabi ng boss ng mga boss, kailangan lahat makakilala kay Lord. Praise God. Ipagbibigay sulit mo yung iyong influence, yung iyong authority, ipagbibigay sulit mo yan. Kung ikaw ay may kapangyarihan sa kung sino man, kung ikaw ay kapitan, ikaw ay konsihal, pagbibigay sulit mo yan. Kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay SK, kung ano man, ikaw ay may nasasakupan, ipagbibigay sulit mo yan kay Lord. Tatanungin ka ng Diyos sa kahuli-hulihang panahon, inano mo ang iyong authority. Ano pa? Resources. Ipinagkatiwala ng Lord sa atin. Inaano mo ang iyong kayamanan. Inaano mo kung anong meron ka. Gamitin mo para sa kaharian. What else? Ang gospel. Sabihin mo nga, ang gospel. Alam mo ba na yung word of God, ang mabuting balita, ang gospel, ang message of salvation, yan ay pinagkatiwala sa atin. At paano tayo magiging katiwa-tiwala sa pinagkatiwalang yan sa atin? Share it to those na hindi pa yan alam. Amen? And in 1 Corinthians chapter 4, verse 2, ang sabi po rito, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Everybody say, kailangang maging tapat. Kaya, once again, nabanggit ko na sa inyo, mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin at marami pa yan. Let's be faithful sa ipinagkatiwala sa atin. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Number 2, binigyan ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Yeah. Matthew 25:15, ang isa ay binigyan niya ng 5 talento. Ang isa ay 2. Ang isa naman ay 1. Bay magkakaiba. Bigay hindi pa hinati-hati. O kaya naman kung may diferensya may kaunti lang, bakit ang lalayo ng agwat? Tingnan natin. Binigyan ng bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Pagkatapos ay sumulong na siya. So, ibinasi pala ng mayamang lalaki sa kwento ang kanyang distribution ng kayamanan base sa kakayanan ng kanyang mga tauhan. So, ano makikita nyo rito? Church, kilala na po ng mayamang lalaki ang mga alipin niya. Alam niya ang kanilang kakayanan. At ang Panginoong Jesus mismo nagkukwento nito, kaya tingnan natin yung isa pang sinabi ni Jesus patungkol dyan. In Luke chapter 16 verse 10, ang sabi ni Jesus, ang tapat sa kaunti, yan ay tapat sa marami. At yung hindi tapat sa kaunti, ay hindi yan tapat sa marami. At dahil alam ni Jesus ang kakayanan na mapagkatiwalaan, ay di siya ang nagkukontrol ng pagkakabaha-bahagi ng kayamanan. Kaya kung makikita ninyo, di ba, merong madami, merong hindi karamihan, merong kakaunti. Alam ni Lord kasi ang kakayanan ng bawat isa. Mamaya, mas palalawigin natin yan. Pastor, bakit 5 ang ipinagkatiwala do sa unang nabanggit na alipin? Ay maaaring dahil kilala siya ng kanyang amo na siya'y mapapagkatiwalaan, kaya pinagkatiwalaan siya ng malaki. Yung isa, bakit iisa lang ang pinagkatiwala? Kung gaano kakilala ng mayamang lalaki na yung pinagkatiwalaan ng 5 ay katiwa-tiwala, gayon din naman kakilala ng mayamang lalaki yung pinagkatiwalaan ng 1 laang. Hindi siya katiwa-tiwala, kaya 1 laang. 1 lang ang pinagkatiwala kasi kahit mawala, hindi masyadong masakit. Kaya 1 lang. Pastor, alam naman palang hindi mapapagkatiwalaan bakit binigyan pa ng 1? Diba? Kung alam ho ng mayamang lalaking hindi mapapagkatiwalaan, ba't binigyan pa ho ng 1? Sayang din naman ho yung 1. In the first place, alam namang hindi mapapagkatiwalaan. Oo nga, maganda tanong yan. Pero,
Let me ask this question to us also. Kasama ko. Tayo ba? Tayo ba'y mapapagkatiwalaan din talaga? Oh, biglang gayon yung truck. Grrr. Grrr. Tayo ba'y mapapagkatiwalaan din talaga? Tanungin mo nga yung katabi. Ikaw ga, sa tingin mo sa iyong sarili, talagang ikaw ay katiwa-tiwala ga din? Diba? Lasa ko, ay walang may kumpiyansa sa ating lahat dito na mag-claim na ikaw ay talagang katiwa-tiwalang, walang kasablay-sablay, walang kasabit-sabit, katiwa-tiwala talaga. Ngayon, ang tanong natin, alam naman pala ho nung mayamang lalaki na hindi katiwa-tiwala yon, bakit pinagkatiwalaan pa ng isa? Di yun din ang tanong ko ngayon sa atin, tayo ba'y katiwa-tiwala talaga? Hindi din. Bakit binigyan din tayo na kung anong meron tayo ngayon? Are you there? Kung tayo talagang katiwa-tiwala at ang sukatan lamang kaya nagkakaroon ng sino may dahil katiwa-tiwala, let me ask you, no one can claim here na siya ay katiwa-tiwala, pero bakit meron ka? You see? Anong gusto ko makita nyo rito? Hindi pinagkatiwalaan lang dahil katiwa-tiwala. Pinagkatiwalaan lang din kahit hindi katiwa-tiwala in the first place kasi mabiyaya ang Diyos. Kaya wag po nating iisipin that we are somebody. Kaya we have something. Wag nating iisipin nala, kaya naman ako'y meron ganito ngayon dahil kahit papaano naman ay ako ay blessed at ako ay kahit papaano ako na may mabait. Gaano kabait? Mas mabait naman kaysa doon sa aking kakilala. Ayan na naman tayo, para na naman pariseyo Ano? Huwag iisipin na you're somebody, kaya you have something. Pinagkatiwalaan ka lang kahit di karapat-dapat. Kaya church, wag na wag po tayong magmamalaki. Lahat kasi ay tinanggap lang sa Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians 4:7, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Lahat daw ay bigay lang ni Lord. Lahat ay bigay lang ni Lord. It's not about us. It's all about our generous, good God. Pastor, sige. Yung isa kaya binigyan ng 5 ay dahil katiwa-tiwala, yung isa lang dahil hindi katiwa-tiwala, ay binigyan na rin at mahabagin yung mayaman. Yun yung isa, bakit 2 lang ho'y binigay? Yung isa, kaya 2 lang ang binigay, tingin ko ay dahil 50-50. Alanganin yung mayaman, alanganin pagkatiwala at parang hindi naman masyadong ang katiwa-tiwala, pero pwede na din. At ginawang 2 dahil mahilab-hilab naman daw kaysa doon sa isa. Yan. Matthew 25:16. Ang tumanggap ng 5 talento ay umalis ka agad. Everybody say, umalis ka agad. Isa pa, umalis ka agad. Ay umalis ka agad at ginamit ang mga iyon sa kalakal. At kumita siya ng 5 pang talento. Once again, everybody say, umalis agad. Yang umalis agad na yan, ibig sabihin yung maagap. Maagap. At yung maagap, yan ay good sign of being faithful. Ibig sabihin, yung maagap ay magandang palatandaan ng mga taong napapagkatiwalaan. Tanungin mo nga yung iyong katabi, partner, maagap ka ba? Yeah. Mga taga San Jose, baka sinuportahan niyo ang agap malamang, Okay. Oo. May naiisip na naman kayo, kung wala nang iniisip, ha? Pray. Ipag-pray. Maagap. Ang sabi po ng Bible, maagap daw yung unang katiwala. Ano ibig sabihin? Maagap. Pagkatanggap nung kayamanan, ginamit agad. You see? Ginamit agad.
Hindi nag-aaksaya ng panahon. Hindi nagpatambay-tambay pa. Ginamit agad, maagap. Alam niyo po, yung mga napapagkatiwalaan, excited yan. Ang sarap magtiwala doon sa sinasabi mo pa lang ang instruction. Sige. Hintay mo na. Sige, sisimulan ko na. Sige, hintay muna. Ba't ka gagayaan? Nagmamadali ka? Hindi, excited ako eh. Ang sarap pagkatiwalaan ng gayaan. Ewan ko naman, kung magtiwala ka doon sa, ito ang gagawin mo, ganyan. Okay. Maganda ito. Oo nga, kaganda. Ay, excited ka? Sobrang excited ako. Ikaw kaya, na nagtitiwala sa gayon, sa tingin mo, magtiwala ka pa nga doon. Ikaw ka talaga Gusto mo ka talaga itong gagawin natin? Gusto ko nga, Di ba? Pero yung napapagkatiwalaan, excited yan. Ang sabi ng Bible, maagap. Kaagad niyang sinimulan. Kaagad niyang ginamit sa hanap buhay. Alam niyo kung bakit madami agad kinita? Kasi ang sabi doon, at yung may 5 ay tumubo agad uli ng 5. Kasi kung 5 lang ang titingnan ninyo, kadali mo, hindi kayo 5 naman, hindi kadaling tumubo ng 5, hindi Narinig naman ninyo kung anong katumbas ng isang talento. 15 taong sahod. 15 taong sahod times 5 ang kinita agad niya. Kabilis. Maagap. Excited. Nakauna. Kaya ang ganda agad ng kinita. Tingnan niyo kahit sa anong larangan ng hanap buhay. Yung mga nakauna. Kumikita rin naman yung mga sumunod Pero yung nakauna, ibang pulong. Kaya tingnan ninyo. Correct me if I'm wrong kung may nakauna pa sa Andox. Pero, kita nyo naman, kahit ang mga tao ay marami sawa na sa litsong manok, pero ang Andox ay nakauna na Iba-iba. Nakauna. Tanda ko po nung nag-uso yung buko juice na nakalagay sa buti ng mineral water. Kita nyo yun? Sa tagal na nating nakakakita ng buko at ng mineral water, hindi natin naiisip yun. Na i-blender mo lamang yung buko, lagyan mo ng konting yelo at konting gatas at konting asukal, at tapos para hindi mahirapan ay butasin mo na yung takip at lagyan mo ng straw. Hindi natin naisip yun. Magkano ang gayon? Pastor, wala na rin naman, hindi na rin. Hindi yung pangkalahatan na pinag-uusapan natin dito. Yung nakauna. Siguradong yun big time na, yung nakauna. Ang point ko ito, nakauna, itong aliping ito, kaya ang ganda ng kinita. Ba't nakauna? Excited. Maagap. Sabi nga, early bird catches the biggest worm. Pero gusto kong ibahin Parang mas applicable ditong early bird catches all the worm. Kasi, kung mabait talaga yung ibon at napaaga, mahuhuli niya lang yung malaki. Pero kung ang ibon ay negosyante, maniwala kayo sa akin, ubus yan. At tapos, paano makakakain yung ibang ibon? Di bumili kayo sa akin. Yan naman, naririyan lamang, ipagbibili mo pa. Wala ka man pinagharapan diyan. Mahirap kayang gumising ng mas maaga. Kayo'y sarapan ng tulog, ako'y nagsakripisyong gumising ng maaga, di marapat lamang ako'y kumita ng maganda. Are you there? So hindi lang basta early bird catches the biggest worm. Early bird catches all the worm. Pag negosyante yung bird. Kaya ang mga tanghali na, yang mga palate-late sa trabaho, yang mga kung magbubukas ng tindahan ay alas 11:30 na. Mapuwera kung tanghali na talaga target market nyo Yang mga nagpatumpik-tumpik pa, salang wala ng inabutan, o kaya'y tira-tira na lamang. Diga. Kaya, yung lalaking binigyan ng 5,000, katiwa-tiwala talaga yung kaya sa una pa lamang 5,000 na agad ang ibinigay. 5 talento, I mean. Okay. Matthew 25:17.
Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 talento ay kumita pa ng 2. Ito mapapansin ninyo sa Bible. Ang sabi riyan, sa gayon ding paraan. Sa gayon ding paraan. Ano ibig sabihin niyan? Ang katulad po nito ay yung mga Gen Z na tinatamad ng mag-type sa comment section. Pareha rin lang naman ang sasabihin. Anong nilalagay nyo? Parenthesis, 2. Di ba? Kasi kaming mga millennials saka Gen X, ang gagamitin namin doon, copy-paste. Di ba? Pag mga comsci, Control-Z. Di ba? Pero yung mga Gen Z, parenthesis, 2. Nung una, ano ba ibig sabihin na rin? Ang comment ito, hindi ko talaga alam. Pinagtanong ko pa. Yan. So, anong makikita nyo dyan? Kung ang sumulat po ng Bible ay Gen Z, ang makikita nyo dyan sa Matthew 25:17, parenthesis 2, tumanggap ng 2 talento. Okay. Bumenta naman sa 3. Salamat po. Salamat. Okay. Ano mapapansin ninyo? Ang Bible kasi, nasasanay-sanay na ako eh. Pag mahalaga, hindi siya tinatamad ulitin. Hindi siya tinatamad ulit-ulitin pag mahalaga. Pag magbasa kayo ng Bible at may inuulit-ulit, mahalaga yon. May binibigyan ng diin doon, kaya inuulit-ulit. Eh mapapansin ninyo ito, hindi na nag-effort yung author na ulitin. Ang sabi lang, sa gayon ding paraan. Ano ibig sabihin? Alam niyo ang dating sa akin na yan? Kinopya laang. Sa gayon ding paraan. Ano ibig sabihin? Walang originality yung pandalawang alipin. Walang originality. Gaya-gaya lang. Second placer. Ano? Alam ang problema diyan sa mga gaya-gaya lang? Yung mga gaya-gaya lang, laging daig yan ng original. Diba? Kaya kahit anong ganda ng sapatos, pag nakita mong ang tatak ay Adidas, hindi mo bilihin eh. Ano? Kahit anong ganda ng pagkasapatos, ang tatak ay luma. Ayaw mong bilihin eh. Bakit luma na ho? Hindi eh, Puma yun eh. Ay luma eh. Yang gaya-gaya lang, daig yan lagi ng original. Hindi pastor, mas mababa ang presyo namin. Miski na. Marami, kahit hindi afford, nag-iipon dahil ang target original. Are you there? Kaya mahirap yung mga gaya-gaya lang. Second placer. Yung second placer, ay laging nauunahan. Ano pa, makikita nyo rito? Maaaring itong pangalawang alipin na ito, kaya 2 talento lang ang pinagkatiwala sa kanya. Maaaring magaling naman. Pinagkatiwalaan din ng higit sa isa eh. Baka magaling din naman. Kaya lang, baka ayaw namang itodo. Magaling, pero ayaw itodo. Ano ibig sabihin? Magaling, maalam, pero nagsesettle for less. Eh, basa siya ng kanyang amo, kaya sabi nung amo, eh, tama na sa iyo rin 2,000. Magaling ka naman utoy eh hindi ka lang nagtutudo. Ayaw mong i-unleash ang iyong fullest potential. Tama na sa iyong 2,000. Kontento na sa second place. Meron taong gayon, ay yain na, basta ang gusto, ay nakita din naman, yain ang ako'y assistant. Hoy, ano ga? Ba't ka naging assistant na lang? Mas magaling ka pa doon sa iyong amo eh. Mas may potential ka, mas blessed ka. Hindi, ayos na rin ako din eh. Assistant na lang ako. Sayang. Ayos na. Ako'y taga-abot na lamang ng aparato ng doktor. Mas magaling ka pa nga doon sa doktor. Ikaw naman eh, doktor din, tapos ka rin naman, passer ka rin naman. Ayos na rin, pwede na rin. Mas mababa ang risk. Mas mababa ang responsibilidad. Ay, nako, sayang. Are you there?
Okay na yung minimum wage, at least may wage. Ha? Ay, engineer ka! Licensed engineer ka! Eh okay na yan, mabuti meron kaysa wala. Ay hindi naman yun ang aking punto. Ang punto ko'y pwede ka pang magkaroon ng mas higit dyan. Okay na re. Ay sayang. Second place, sir. Ano pa? Maaaring itong pangdalawang alipin na ito magaling naman. Pero bakit hindi rin pinagkatiwalaan ng 5? Kagaya nung nauna, magaling naman, pero baka may character problem. 'Di ba? Magaling naman eh. Eh kayabang. O kaya magaling naman siya eh, kaya lang lagi namang mainit ang ulo. Baka may character problem. So, kahit anong galing, may problema sa karakter, di hindi tuloy pagkatiwalaang lubos. Sayang. May kausap pa po ba ako? May kukwento po ako sa inyo. Ako po nung estudyante ay may favorite subject. Sino po makakahula ng favorite subject ni Pastor nung estudyante pa ako? Hindi ho recess. Dahil sabi ho ng nanay ko, kuripot ho ako. Kaya hindi talaga, noong bata ako, kuripot ho ako, hindi ako nagbibibili. Wag ho, hindi ho math, imposible ho yung math. Ayun, science. Dahil gusto ko maging super science noon eh. Okay. Mahilig po ako sa science. Ayan, paborito ko po yan, lalo na po yung biology. Ayan. Muntik na nga po akong maging veterinaryo eh, di ba? Naikwento ko naman sa inyo. Tinawag lang ako ng Panginoon, sabi ni Lord, wag mong gamutin ang hayop. Ang gamutin mo yung mga taong nangangailangan ng relasyon sa Diyos. Yun. Praise God. Eh, going back, dahil paborito ko po yung science, di yan po ang pinag-iigi ko nung ako estudyante. Nakita po yun ng aking teacher. Kaya, nung nag-teachers month, parang hanggang ngayon ginagawa yan eh, no? Gusto niya akong gawing student teacher. Nung second year high school po ako noon, biology. Gusto niya po akong gawing student teacher. At yung best friend ko po, parehas kaming mahilig sa science, magaling po siya sa science din. Pero he's the second man. Tanggap naman din niya. Ang problema, may character problem po si Pastor. Promotor po ako ng kakulitan sa classroom. Lagi po akong nakalista sa mga patayo-tayo at maiingay. Paglalabas na po, nasa akin yung badge. Kaya kahit anuhong kakuriputan ko, lagi ho ako nagmumulta. So, ano nangyari? Magaling, pero may character problem. So, ano nangyari? Kahit gustong-gusto po ng aking teacher sa biology ako ang i-assign na student teacher, yung best friend ko po ang ini-assign niya. Ano nangyari po sa inyo, Pastor? Ako po'y assistant. Tanungan po ako ng aking best friend nang hindi niya maalaala. Sayang naman, Pastor, ba't hindi pa kayo? Kung kayo pala po ang magaling nung time na yon. Ay sabi ho ng aking teacher, baka raw ho magkagulo ang estudyante. Bakit? Sobrang pogi? Hindi. Promotor ng kabaitan in Jesus' name. Saka baka hindi daw ako seryosohin ng mga ibang seksyon, lalo na ng mga kaklase ko, dahil kilala ako. Ano ang point ko? Biyaya ni Lord, nakabawi naman ho ako sa aking mga anak. Ang aking mga anak ay puro student teacher eh. Sabi ko, ba? Praise God, pinabawi naman ako ni Lord. Natuwa po yung teacher ni Gwen. Kaya the following week, ginawa naman siyang mini department head. Anong ginagawa mo, anak? Sabi ko, ay kailangan po papa ay naka-black po ako ng coat. Dahil gayon ho ang pormahan ng aming department head. Kaya pala inagawan nyo na ng coat si Ate Ella.
Umuwi, naka-sleeveless na tuloy. Yan, thank you Ate Ella sa isang araw ulit. Eh, anong ginagawa mo? Nagche-check po kami sa classroom. Naglalagay po ako ng black sign doon sa mga pasaway. Aba, talagang department head mo. Ay, hindi ko nagpatalo yung maliit. Sabi ng maliit, ako, teacher din. Anong teacher ka naman? May classmates ako makukulit, kinuha ko ID nila. Umuwi silang walang ID. Tunay gayon, anak, ini-assign ka talaga? Opo. Tapos pinakikita sa akin yung pin, Vice President ako. Ano nga naman? Buti Vice President agad, hindi na dumaan sa congressman. Oo, yan na naman. Ha? Walang ibig sabihin yan. Ang point ko ito, sayang alam nyo minsan, sana ikaw na yun eh. Sana ikaw na yun. Sana ikaw na yung ipupwesto, sana ikaw na yung ilalagay, sana ikaw na yung ipupromote. Dahil magaling ka naman eh. Kaya lang, yung character. Sabihin mo sa iyong katabi, partner, sa biyaya ng Diyos, aayusin niya yung character. Amen? Palakpakan naman natin si Lord doon. Kaya minsan, pagpapala na aabot na ang tigas pa ng ulo, pagpapalo tuloy yung sayang. Okay, tuloy po natin. Maaaring hindi naman gastador, pero bakit hindi siya tinuduhan ng pagtitiwala ng kanyang amo? Maaaring hindi naman sira sa pera. Kaya lang, baka naman hindi marunong mag-manage ng finances, baka naman hindi marunong mag-account. May kukwento ulit ako sa inyo. Ito yung istorya ng isang pastor na biniyayaan ng Diyos ng isang very generous supporter. Gaano ka-generous yung supporter ng pastor na yon? Ini-issuehan po siya ng 10,000 worth na cheque every Sunday. Sinong gayon? Sino nakaranas ng gayon? Every Sunday, may nag-aabot sa'yo ng cheque, pinabibigay ni Lord. Oo, sarap din. China oil. Ano nangyari? Nung nakakailang issue na ng cheque, si supporter kay pastor, minsan na inatanong, Pastor, magkano na po ang ipon natin? Magkano na po ang ipon natin? Hindi makasagot yung pastor dahil hindi naman nagpapa-update ng passbook. At kung may online man na nung time na yon, hindi teki yung pastor, hindi marunong ng online banking, hindi makasagot. Alam nyo, doon lang. Sa hindi niya mai-update, hindi niya mai-account kung magkano na, tumigil na yung nagbibigay. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, sayang. Sala naman ang tono ninyo eh. Joke lang po. Di ba? Sayang. 10,000 na every Sunday na wala pa. Dahil lamang sa hindi makasagot kung magkano na, hindi na i-account, hindi, alam nyo yun, hindi ina-update. I-update na nga lang, libre naman. Minsan kasi, ang tao gayon akala'y hindi mawawala. Akala'y magtutuloy, minsan masusubok ako, ikikatiwa-tiwala. At paano, if you are caught red-handed, mahuli ka sa aktong hindi ka naman pala nagiging katiwa-tiwala sa pinagkakatiwala sa iyo. Nako, manda ka, posible yang mawala. So, maaaring yun ang kalagayan noong pandalawang alipin. Punta naman tayo sa susunod, Matthew 25:18. Ngunit ang tumanggap ng isa ay umalis. Naghukay siya sa lupa. Ano gagawin na rin? Naghukay siya sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Everybody say, naghukay siya sa lupa. Ang nakikita ko rito ay digay ang sabi, gamitin sa hanap buhay. Bakit ang inunay maghukay ng lupa? Ang nakikita kong simbolismo niyan ay nag-focus siya sa lupa. Nag-focus siya sa mundo.
hindi katiwa-tiwala dahil may ipinagkatiwala ang Diyos sa kanya, pero sa halip na gamitin niya yung pinagkatiwalang yun, pagyamanin at gamitin para sa kaharian, nag-focus sa lupa, nag-focus sa mga makalupang bagay, nag-focus sa mundo. Nag-focus saan? Sa mga bagay na pagkatapos ng buhay na ito'y iiwan din sa lupa. Sa iba pong version, kung titingnan nyo yan, ang nilagay po doon ay ibinaon sa lupa. So ano naman ang pwede nating makitang isinisimbolo nito? Maaaring yung ipinagkatiwala sa kanya ay natabunan ng earthly things. Na-overwhelm siya sa mga earthly concerns. Natabunan ng earthly concerns. Kaya hindi siya napagkatiwalaan. Bakit? Masyadong nag-dwell sa mundo. Ulitin ko, hindi po masama, nai-enjoy mo ang anumang meron sa buhay na ito, pero wag mong hahayaang maubos ang buhay mo, ang panahon mo, sa mga bagay na naririto sa mundo dahil sa kahuli-hulihan, iiwan mo rin niya. Hindi naging katiwa-tiwala ang pangtatlong alipin dahil nag-focus sa mundo. Tandaan natin, church, ang pinaghahandaan ay hindi lang yung buhay na iiwan, paghandaan mo rin yung buhay na daratnan. At kung di pa malinaw sa iyo kung saan ka mag-i-spend ng eternity, receive Jesus. Accept Jesus in your heart. Enter into this wonderful relationship with your Lord. At magkakaroon ka ng kasiguraduhan kung saan ka pupunta after ng buhay mo rito. At yun ay sa piling ng Diyos Ama, magpakailan paman. Amen. Sino po rito ang tinanggap na si Jesus as your Lord and Savior? Make sure you accepted the Lord Jesus as our Savior, God, King, ruler of your life. Okay. At ang sabi po doon, itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Itinago. Pag sinabing itinago, hindi inilabas. Hindi pinaalam o pinakita sa iba, hindi ginamit. Kapatid, nabanggit ko sa inyo yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Huwag mong itagaw. Huwag mong itagaw. Ipakita mo, gamitin mo. Gamitin mo para sa kaharian. And lastly, number 3, I will end up with this. Babalik ang nagtiwala. Sabihin nga nating lahat, babalik ang nagtiwala. Matthew 25:19, pagkaraan ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at kanyang inalam kung ano na nangyari sa kanyang salapi. Pagkaraan ng mahabang panahon. Alam niyo, babalik si Lord. Very evident na babalik si Lord. At magbibigay sulit tayo sa lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Kanyang inalam kung ano na nangyari sa kanyang salapi. Aalamin ng Diyos. Inano mo ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Balik tayo doon sa ganda. Alam mo yan, kahit yung iyong ganda o yung iyong kapugihan, yung mga iba, shush, ano? Don't mention it, Pastor. Sige na, pagpalagay ng ikaw yon, ipagpalagay. Ipagbibigay sulit mo rin yan. Yung kaganda mo, marami nanliligaw sa iyo. Anong ginawa mo doon sa mga nanliligaw sa iyo? Ay hiningan ko, tigay 1,000. Paldo. Anong ginawa mo sa mga nanliligaw sa iyo? Meron ako na-interview yung youth dati, sabi, Pastor, ang dami po nanliligaw sa akin. Hindi, nasabi ko naman ho, hindi pa ho ako ready, bata pa ho ako, saka si Lord ho muna. Ano pong gagawin ko, Pastor? Sabi ko, yayain mo sa church. Sasama po kaya yon? Oo, ibig ka eh. Baka naman ho, ma-misinterpret, baka akalain ho pag siya nag-church, sasagutin ko na, dililinawin mo. Baka hindi ho sumama, sasama yun, gusto kang makita. Kaya nga ako'y napapunta sa church eh. Kaya alam ko sinasabi ko.
May gusto ko makita noon sa church, kaya ako'y nag-church. Kinalaunan nainlove ako kay Lord Oh, malay mo, pastor to be pala yung nanliligaw na yan sa iyo. Oh, di mo alam. Sabi naman ng mga lalaki, ako po pastor ang nililigawan. Ala, ikaw ay magpakumbaba muna, napakayabang mo. Hindi. Yayain mo rin, invite mo din. Basta, you will be careful with their heart. Ha? Yung iba naman kaya hindi na nag-church, nadala. Wala namang nililigawan o wala namang umattend. Niligawan nung nakakita. Ano may si damuhong iyo'y naligawan pa. Kararating lang. At tapos di yun, sinaktan din lang naman ang puso. Ayaw ko nang bumalik sa church. Bakit? Sinaktan nila ang damdamin ko. Yung lahatan na. Damay-damay na pati pastor. Inaano ka kita? Hindi na ba kita inaano? Okay. Kaya, nasa ako? Ba't ako napaparoon? Pagbibigay sulit mo kay Lord ang lahat ng meron ka. Kahit yung iyong ganda. Number 3. Okay. Verse 20. Ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagsulit ng 5 pang talento. Diba? Nakakatuwa, no? Ka-excited talaga na rin. Excited na tumanggap, excited nagsimula, at nung umuwi na ang bossing, excited mag-report. Diba? Kaya ipinopromote yung mga excited magtrabaho. Ikaw, kumusta? Anong nasa isip mo? Bukas ay Lunes na naman. Hindi. Ibahin na natin. Lunes na naman! Woo! Magtatrabaho uli ako. Ano masaya doon? Magiging pagpapala uli ako sa amo ko. Magiging blessing uli ako sa company namin. Di ba? Ay, babalik na naman sa abroad. Kasaya din yung bakasyon. Hindi. You will be a blessing there. Lahat ba ng ka-work mo o mga kababayan mo sa abroad nakakakilala na kay Jesus? Di pa. Be a blessing to them. Di ba? Sabi ng estudyante, ay, Lunes na naman, papasok na naman. Hindi! Dapat excited ka! Walang nag-a-agreeing youth sa akin. Sabi ko, dapat excited ka! Sabi nung, amen, papasok na naman. Aray ko. Okay. At sa verse 21, nag-report, sabi ni Lord, ay, very good kang alipin ka. Yan, hindi ko nababasahin, alam niyo naman na yung story, ano. Sa verse 22, yun naman pandalawang alipin na tumanggap ng 2 talents, nag-report din. O, anong sabi ni Lord sa verse 23? Very good ka din. Napagkatiwalaan ka, good job. Verse 24, lumapit din yung 3 alipin. At basahin natin. Sabi riyan, sabi niya, Panginoon, alam ko pong kayo'y taong malupit, gumagapas kayo sa hindi naman ninyo hinasikan, at umaani kayo sa hindi naman ninyo pinunlaan. Kaya't natakot ako at umalis, ibinaon ko sa lupa ang inyong talento, narito na po ang salapi ninyo. Verse 26, ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, katamad mo, kasama mo. And in verse 27, sana'y inilagay mo na lamang sa bangko, di sana'y tumubo. Nag-interest man lang kahit kaunti. Sabi nung may-ari, bakit hindi mo inilagak ang sa aking salapi sa bangko? Sa totoo lang, gaano naman ang interest ng bangko doon sa mga nakadeposito natin para kaunti? Ano? Sa totoo lang, ilang percent gaho? Basta kaunting-paunti lang. Pero, tingnan ninyo ang sabi ng Panginoong Jesus. Sana'y inilagay mo sa bangko para tumubo ng interes. Miski kakapurat, miski kakaunti. Anong gusto ko makita nyo rito? Mas appreciate ni Lord yung konting resulta kaysa sa wala. Sabi ko, mas appreciate ni Lord yung konting resulta kaysa sa wala. Ala, ikakaunti naman. Alin ang mas lamang? Kaunti, wala. Kaya tingnan niyo yung mga incheck na negosyante. Ano sabi ng mga incheck na negosyante? Dahil nagtataka yung iba, bakit kaliit niyong magpatubo?
Ano sabi ng incheck? Ako kasi kahit konti aking kita, di mo malaman kung sinasabing konting kita, yung mata o yung sa kanyang hanap buhay. Ako konti kita, pero yan pag sama-sama, yan lalaki. Di ba? Marimuhunan. Ang katwiran yan, ang konti kita, mas lamang kaysa wala. Di ba? Totoo. Ala, para 1% naman, pastor. Alin na mas lamang? 1 o 0? Yan ang minsan hindi rin natin hindi inaalis ng Pilipino sa pag-iisip eh. Laging ang gusto agad dimil-dimil. Big time! One day, big time. Kaya ano nangyari? One day, millionaire. Ubus na. Dumaan ka sa proseso nang matuto ka. Okay. Matanggap ko sana kung ano ang akin, sabi. Ay gusto pala ni Lord matanggap ang sadyang kanya. Paalala ha. Gusto ni Lord matanggap ang sadyang kanya. Pag kay Lord, ibigay kay Lord. Sa aking pagbabalik ay matanggap ko sana kung anong aking kasama na ang tubo nito. Babalik ang nagtiwala, church. At nag-e-expect siya na ang pinagkatiwala niya ay maayos at may naging bunga. Ano nangyari rito sa padulo? Malapit na tayo matapos. Verse 28, kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Yung hindi na pagkatiwalaan, 3 alipin. Kunin daw yung kanyang talento, ibigay doon sa may 10 na. Ari, lagi ko nababasa. Nga ngayon ko rin napansin, itatanong ko sa inyo, idadamay ko kayo ngayon sa curiosity ko. Yung tawa yung isa, idadamay pa daw ako eh. Bakit doon sa unang alipin, ibinigay yung nag-iisang talento ng 3 aliping hindi na pagkatiwalaan? Ba't hindi doon sa padalwa? Yeah. Mas deserve? How come? Yeah. Bakit hindi doon sa may 4 ibinigay? Let me ask you, sino pagbalik ng mayaman, sino ang unang nag-report? Yung una o yung padalwa? Bakit? Dahil baka mas excited siya sa pagbabalik ng isa? O baka kaya mas excited siya kasi baka mas malapit siya sa mayaman? Ano ibig sabihin dito? Una siyang lumapit. Church, mahalaga po ang intimacy kay Lord. Babalik ang Panginoong Jesus. At hindi lamang basta na pagkatiwalaan ang hinahangad ng Diyos sa atin. God is also expecting na may maayos kang relationship sa Kanya. Are you there? Unang lumapit. Ano pa? Subok na. Kaya nung una pa lang, pinakamarami na agad ang ipinagkatiwala sa Kanya. Ano ibig sabihin dito? Susubukin tayo. At ipasa mo ang pagsubok ng pagtitiwala. Lagi kang bibigyan ng mga pagkakataon na masubok kung ikaw ay magiging katiwa-tiwala. Ipasa mo ito. Ipasa mo. Nakakita ka ng 5 piso sa daan, anong ginawa mo? Sinipa ko ho. Pulutin mo. Kung may magtatanong, bigay mo kung kanya. Kung wala, keep it. Ang napagkatiwalaan sa kakaunti ay ano? Pagkakatiwalaan sa madami? Yan ang madalas nating naririnig. Pero meron ako idadagdag. Ang napagkakatiwalaan sa kakaunti ay hindi naiinggit sa may madami. At ang hindi naiinggit sa may madami ay pagkakatiwalaan ng madami. Maaaring yung 2 alipin ay sinusubok lamang kung hindi siya maiinggit. At pag napagtagumpayan niya ang pagsubok na ito, dadating din ang time nung may 4 na talento. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, dadating din ang time mo. Pagkakatiwalaan ka rin ng mas madami.
Amen. Palakpakan nga natin ang the best of Jesus. Matthew 25:29, sapagkat ang sino mang mayroon ay bibigyan pa at siya'y mananagana. Subalit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin pa. Alam mo? If you will take this literally, magmumukhang unfair si Lord. Bakit? Ayun daw meron, bibigyan at yung walay kukunin pa? Ay wala na nga. Hindi. Ano ba ang pinag-uusapan dito na meron at wala? Ano yan? Bunga. Everybody say bunga. Ano ba yung sasabing bunga? Resulta. Kung sa hanap buhay, tubo. Ang merong naging tubo, naging katiwa-tiwala, pagkakatiwalaan pa ng mas marami. Ang hindi na pagkatiwalaan, walang nangyari sa ipinagkatiwala nung una, yung ipinagkatiwala sa kanya'y kukunin at ibibigay dun sa maraming naging resulta. Are you there? Ang walang bunga, pati ang nasa kanya ay kukunin pa. Pwedeng nangyayari na yan ngayon, o pwedeng sa bigayan ng rewards mangyari. May mga nakalaan pong reward sa atin. Bago ka pa ipanganak, may nakalaan na sa langit na rewards para sa iyo. Ay kagaling naman, Pastor. Oo. Pero yung rewards mong yon, makiklaim mo sa langit kapag naging katiwa-tiwala ka sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kaya ako'y naniniwala kung meron mang hindi naging katiwa-tiwala, yung reward niyang yon, ipakikita lang sa kanya sa langit, pero ibibigay sa iba. Oh, ang sakit nun. So let's be faithful. Matthew 25:30. Basahin po nga natin. 1, 2, 3, basa. At ang walang silbing alipin na ito ay itapon ninyo sa labas, doon sa kadiliman. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Alam nyo, nung rinabasa ko, ako'y kinilabutan. Bakit? Ano gaho ang description ng hell? Ano ga po ang description ng Bible sa impyerno? Lugar na madilim, lugar na may pagtangis, lugar na sa sobrang paghihirap ng mga naroy, nagngangalit ang mga ngipin. And look at this verse. Ang iniuutos nung mayamang lalaki, alam naman natin si Jesus ito eh. Dinaan lang niya sa kwento. Ang iniuutos ng Panginoong Hesus na gagawin sa hindi na pagkatiwalaan ay ano? Dalhin sa lugar na parang hell? Tayo muna. Ako'y na-intriga rito eh. Ang alam ko, pag tinanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang aking Diyos, Panginoon, tagapagligtas, nagsisi ako sa lahat kong kasalanan, ako hindi na mapupunta sa impyerno. Tama. Pero look at this verse. Bakit parang dadalhin din sa impyerno kung hindi na pagkatiwalaan? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ay, hintay muna. Ay, mahirap pare. Pag hindi pala ako napagkatiwalaan, miski tinanggap ko si Jesus, bakit ako parang dadalhin din ata sa impyerno? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, mapagkatiwalaan na tayo. Or it could be a place na hindi naman hell, pero hindi rin naman maganda. Naghanap ako'y nag-research, sabi ko ako'y na-intriga, kaya ako'y nag-research. Nakita ko po ang Luke 12:47-48. Basahin natin. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Uy! Sino daw yan? Nakakaalam, pero nagpabaya. Nakakaalam, pero ayaw gawin. Sa halip na reward, consequence ang nag-aantay. Tingnan natin yung next verse. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Pero yun daw hindi naman aware, hindi alam, hindi informed. May parusa pa rin, pero magaan.
Mas mabigat ang parusa sa informed. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, informed na tayo ngayon. Ayaw. Sa pagpapatuloy po, ito yung madalas nating naririnig, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami. Ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Kaya pala, mahalaga talagang maunawaan natin, may mga ipinagkatiwalaan Diyos sa atin at marapat na tayo maging katiwa-tiwala. Dahil may blessing and rewards na nag-aantay sa mga mapapagkatiwalaan at may consequence ang hindi. So if I were you, now that you are informed, to whom much is given, much is required. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, sa biyaya ng Diyos, mapapagkatiwalaan tayo. Palakpakan natin ang the best si Lord. Malapit nang bumalik si Jesus. Malapit nang bumalik ang mayamang lalaki sa kwento. Kaya let me ask you, kumusta ang mga ipinagkatiwalang talento? Mark 13:3, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo na nakaharap sa templo, tinanong siya ng sarilinan ni na Pedro, Santiago, Juan at Andres. Talagang kinorner na si Jesus. Sabihin ninyo sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo. Ano ka sinabi ni Jesus kung kailan siya babalik? At ano ang palatandaan kung malapit na mangyari ang lahat ng ito? At lalak daw tayo sa verse 7, kapag, sabi ni Jesus, kapag nakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo, at nakabalitang may digmaan din sa malayo, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga yan, ngunit hindi pa ito ang katapusan. So kung nagdidigmaan man, hindi pa raw yan ang katapusan. Verse 8, sapagkat magdidigmaan ng mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang lugar at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. So these are the signs of the times. Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, may mga palatandaan siya. Una, magkakaroon ng mga digmaan and it's happening. Ang sumunod na tanda ng pagbabalik ni Jesus, lilindol sa iba't ibang lugar and it's happening. So, church, sinasabi ko ito sa inyo so we can pray. Dahil kung pahihintulutan pa ng Diyos, according sa pagkakasunod-sunod, ang susunod after ng mga lindol ay famine. So I am asking for your prayers na kung pahihintulutan ng Diyos na magkaroon pa nitong taggutom, ay iligtas tayo sa taggutom na parang ginawa ng Panginoon kay Elijah. Sabi ko, iligtas tayo ng Panginoon sa taggutom. Pero hindi ako dyan magpo-focus. These are the signs of the times. Malapit nang bumalik ang mayamang lalaki sa kwento. At ano ang pinakamagandang tanda? Mark 13:10. Sabi ni Jesus, dapat munang maipangaral ang magandang balita sa lahat ng bansa bago dumating ang katapusan. Ano ibig sabihin? Malalaman mo ang pagbabalik ni Jesus kapag ang gospel ay nakarating na sa lahat ng bansa. Kapag lahat ng lahi, lahat ng dila, lahat ng may pandinig ay narinig na ang tungkol sa Panginoong Hesus, babalik na si Jesus. At napakalapit na no. Bakit? Digital era. Napakabilis na ng pagpapakalat ng mga messages. Sobrang bilis na. Nung una, hindi masakyan ng mga disciples, sabi ni Jesus sa Book of Acts, and you will be my witnesses in Judea, in Samaria, and into the ends of the earth. Hindi masakyan ng mga disciples, paano kami makakarating sa dulo ng mundo? Now is the time. Napakabilis na ng information era, digital era.
At dahil sobrang bilis na ng pagkalat ng information ngayon, ang laki ng posibilidad na malapit ng masaturate ng gospel ang mundo. Malapit na ang lahat ng tao sa mundo'y makarinig ng word. At anong sabi ni Jesus? At pag narating na ng gospel ang mundo, babalik na siya. Babalik na si Lord. Mga napagkatiwalaan, babalik na ang nagtiwala. Very, very soon. So it's about time. I-work out na natin ito, church. Itong relationship na meron tayo kay Lord, ipinagkatiwala niya rin ito. Let's be faithful. Let's be faithful. Huwag na tayong magdalawang puso pa. Huwag na tayong magsalawahan. Kung mamahalin mo na rin lamang si Jesus, mahalin mo na siya ng buong puso. Ang mayamang nagtiwalay, babalik na. Ang prayer ko, madatnan ng nagtiwala na ang mga pinagkatiwalaan niya ay naging katiwa-tiwala. At pagharap natin sa Kanya, sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, my good and faithful servant, enter into the joy of your King. Amen. May I invite everyone to stand up? This time, now that we are reminded na ang lahat ay pinagkatiwala and the Lord is asking faithfulness sa atin. Church, I want you to close your eyes. Bow down your head. Sige, tayo pong lahat ay pumikit at yumuko bilang paggalang sa presensya ng ating Diyos. Kausapin mo ang Panginoon ngayon, siya'y naririto. Alam ko, habang nag-aaral tayo ng word ni Lord kanina, ipinapakita ni Lord sa iyo kung ano yung mga ipinagkatiwala niya sa iyo. So this time, pwede ba? Can we ask forgiveness sa mga panahon na hindi tayo naging katiwa-tiwala sa mga ipinagkatiwala niya sa atin? Can we ask forgiveness? Lord, patawarin niyo po ako kung hindi ako napagkatiwalaan sa mga relationships na pinagkatiwala mo sa akin. Forgive me, Lord, kung hindi ako naging katiwa-tiwala sa panahon at kalakasan, opportunities na ipinagkaloob mo sa akin. Forgive me, Lord, kung di ako napagkatiwalaan sa energy, resources na meron ako. Forgive me, Lord. And this time, pwede ba nasabihin natin kay Lord na lahat ng meron ka na ipinagkatiwala niya simula sa araw na ito'y gagamitin mo na para sa kaharian? Come on. Lord, simula po sa oras na ito, simula po sa araw na ito, biyayaan niyo po ako na ang lahat ng ipinagkatiwala niyo sa akin ay magamit ko para sa kaharian. And Lord, turuan niyo po kami kung paano namin magagamit ang mga ipinagkatiwala mong ito sa amin para sa kaharian. Pwede bang ilagay natin ang ating mga kanang kamay sa tapat ng ating puso at sabihin natin sa Diyos, Panginoon, gamitin niyo po ako para sa kaharian. Ang lahat ng ipinagkatiwala mo ay gamitin mo. Ang lahat na ipinagkatiwala mo sa akin ay gamitin mo para sa kaharian. Let me pray for you. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa biyaya na kami po'y makarinig ng iyong mga salita. Thank you for reminding us that everything we own is your loan to us. Salamat sa pagpapaalalang ang lahat ay pahiram mo. Ang lahat ipinagkatiwala mo lamang, kaya marapat lamang na gamitin para sa iyo, marapat lamang na maging katiwa-tiwala kami. I pray in Jesus' name
na ang JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na daratnan ng nagtiwala, nakatiwa-tiwala. Daratnan kaming faithful at sasabihan mo ang bawat isa, O Panginoon, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your King. O Lord, give us the grace na maging katiwa-tiwala sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Gamitin namin ang lahat ng iyon para sa kaluwalhatian mo at para sa kaharian. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Amen. Malakas na palakpak po para sa lahat ng pinagkatiwalaan. Sabi po kanina, tayo daw po ay pinagkatiwalaan ng oras, ng health, at ng wealth. So, alam po natin na lahat ng meron tayo galing talaga sa Lord. Diga po? And nakita naman po natin na pinagkatiwalaan po yung una ng 5 talento at ibinigay niya yung tubong 5 talento. Hindi siya kumuha ng kahit na ano. Pero nung makita ng Lord na siya'y mapagkakatiwalaan, dinagdagan pa. Diga po, Kaya po nakaka-amaze po ang Lord kasi sa bawat ibinibigay sa atin, tayo ay inaasahan na tayo ay magiging source din para mapagpala, maging instrumento para tayo ay maging kabahagi sa kaharian ng Lord. And alam po natin na magagamit ang mga paraang ito para mas marami pa ang makakilala, mas marami pa ang makasama para sa kanyang kaharian. Ano po? Kaya po yung pong blue envelope, ito po ay para sa tithes. Ang white envelope po ay sa offering, ang first fruit po ay sa green envelope. And yun pong mga nasa online nating mga kasama, pwede po kayong mag-contact sa page para po ipaabot ang inyong mga kaloob, tithes, offering, and first fruit. Sige po, atin pong hawakan ang ating mga kaloob. Lord, maraming salamat. Salamat po sa pagkakataon na patuloy mo pong ni-remind na kami ay pinagkatiwalaan mo. At dalangin namin, O Diyos, na ang mga pinagkatiwala mong ito'y magamit namin, O Diyos, para sa iyong kapurihan. Lord, salamat sa aming mga trabaho. Salamat sa mga negosyo. Salamat sa mga pinagkakakitaan ng bawat isa. Alam namin, O Diyos, na kami pinagpapala mo ng lubusan upang kami magamit for your greater glory. And Lord, ibalik mo po ng siksik, liglig at nag-uumapaw sa bawat isang masayang magbibigay para sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat, O Diyos, pakita mo sa kanila kung gaano ka-faithful sa iyong mga pangako na kapag ikaw ay nagbigay, ibibigay mo ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, pagsamba. Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na kami makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko pong tumayo at sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos, kayo po ang aking Panginoon, kayo po ang aking tagapagligtas. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Thank you. Praise God. At tayo po ay magko-closing prayer na.
Yes, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin na kami po ay muling nakapag-church at muli po kaming nakarinig na iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat po na sa napakagandang word mo na ibinaba mo po sa amin. Kaya Lord, kami pong lahat ay pinili mo na para mapagkatiwalaan para sa iyong kaharian. Kaya Lord, hinihiling po namin sa iyo, kaming lahat po ay mapagtagumpayan namin ang lahat ng ipinagkakatiwala mo sa bawat isa sa amin. Ang oras, ang kalakasan, ang katalinuhan, ang aming pong mga resources, opportunities, lalong higit po Panginoon, biyayaan mo po kami na mag-grow pa ang aming pong relationship sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at higit po ay sa lahat po ng tao dito sa mundong ito, Panginoon. Mag-grow po ang aming pong paghahayag ng iyong gospel sa araw-araw ng aming buhay. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa tagumpay dahil ikaw ay babalik nang napagtagumpayan namin ang iyong ipinagkatiwala sa amin. We love you, Lord. We praise you. We honor you. In Jesus' name, amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit mapasa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos na madarat na ng nagtiwala, na naging katiwa-tiwala. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.